Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo muli dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong umuugong at talagang pinag-uusapan po lalo po sa mainstream media. At syempre ganoon na rin po sa social media. Dahil ang mainstream media ay meron po itong kinikilingan mga katambay. Kaya po ito po'y putok na putok po sa kanila dahil meron pong kinikilingan ang mainstream media. Alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Bakit? Dahil kasama po yata sila mga katambay sa pagpapabagsak sa sinasabing demolition job na ginagawa nila sa Vice President Sara Duterte. Ito po, meron na naman pong nilabas na bagong ebidensya na naman kuno ng sinasabing korupsyon daw po ng Vice President Sara Duterte. At kumuha po sila ng isa po yata itong natanggal sa serbisyo nung panahon na DepEd Secretary ang Vice President. Natanggal po ito at ngayon po isa na po nilang sinasabing magpapatotoo ng korupsyon daw po sa DepEd ng ating Vice President. Si dating Undersecretary po ng DepEd, si Gloria Mercado mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan natin. At syempre po, meron din pong pahayag ang ating Vice President. Pakikinggan din po natin mga katambay yung both side mga katambay ng dating Undersecretary Gloria Mercado at siyempre po ang dating Secretary ng DepEd Vice President Sara Duterte at nananatiling Vice President ng bansang Pilipinas mga katambay. Pakinggan po natin si Gloria Mercado. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think, I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Ayun, mga katambay, pera daw. So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you at the time? I was 64. 64. Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan after pagkatapos niyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past 40 years? Sabutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway, Yep. thank Sir, you. Yan po mga katambay, isa pong teacher ito, si Gloria Mercado mga katambay. At iniingatan daw niya po yung kanyang simpleng pagkatao mga katambay. Simple lang. Eh bakit po si si Representative Kimbo? Teacher din po yun, simple lang. Nung pumasok po sa kamera, simple lang. Pero ngayon po, napakatindi po ng kayamanan at hindi maipaliwanag kung saan po nanggagaling yung kanyang mga luxurious. Simpleng teacher din po ito. Si Kimbo, si Representative Kimbo. Ubod ng yaman, napakaraming ari-arian, nagmamahalang mga gamit, mga luxurious mga tambay na hindi mabibili ng pangkaraniwang teacher. Tapos, porkit ba ang isang teacher na may edad na at matagal na sa serbisyo ay hindi na pwedeng magkasala at hindi na pwedeng masilaw sa pera, mga tambay? Di ibig sabihin hindi rin nasilaw sa pera ang isang representative di umano na si Kimbo,
si Stella Kimbo, mga katambay, isang guro na naging congresswoman. Tanong lang po na inyong kabayan. Tanong lang ni Kamanong. At ito po, talaga po ito nga nagkaroon po ito ng ayon po sa Vice President, mga katambay. Nagkaroon po ito ng anomalya. Gumawa po ito ng hindi maganda. Nagsulisit po ito. Di umano, nagsulisit ng pera gamit ang pangalan ng Vice President nang wala niyang permiso, mga katambay. Kaya daw po ito natanggal sa serbisyo, mga katambay. Ipagpatuloy naman po natin, mga katambay, para maliwanagan natin ang pahayag naman ng Vice President tungkol dito po sa sinasabi nilang pasabog ng Kamara na magpapatunay daw po na masamang politiko ang ating Vice President at talagang corrupt ang Vice President. At gusto pong maniwala tayo ng mga congressman dito po sa kanilang ebidensya sa pamamagitan po ng kanilang sinasabing witness ng korupsyon sa DepEd na si Undersecretary ng DepEd Undersecretary si Gloria Mercado. Ito po naman ang ating Vice President. Para naman malinawan naman po tayo dito sa paninira po sa pangunguna po ng Kamara kasama si Gloria Mercado. Pakinggan naman po natin, mga katambay, ang ating Vice President. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna. Pero naka-strike 2 siya sa akin. Strike 2. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. O yan, mga katambay, unang strike o dalawang strike na. Nag-solicit po itong si Undersecretary po, Mercado, ng pera. Meron po itong ebidensya ang ating Vice President. Dokumentado po, may papel na ginamit po ang kanyang pagiging Vice President para po makasulisit ng hindi bababa sa 16 million, mga katambay. Itong secretary po na kargo-kargo ng Kamara ngayon at pinalalabas na yun ang magpapatotoo ng ng pinaka-corrupt na politiko ay si Vice President Sara Duterte. Samantalang kung nagsasalita ang Vice President ay laging dokumentado. Samantalang yung Undersecretary doon, si Gloria Mercado, ay ang dala-dala po ay envelope. Envelope po na may pera. Kahit si Kamanong, pwedeng gawin yun. Magdala ng envelope na may pera. Kaya lang, hindi naman ganun karaming pera ang pwede ilagay ni Kamanong doon. Pwedeng magdala si Kamanong at sabihin na ito, galing kay Vice President, itong envelope na ito. Samantalang sa ating Vice President, dokumentado yung ginawang kabalbalan, di umano, ni Mercado, ni Gloria Mercado, ay dokumentado na may ebidensya ang Vice President doon sa ginawa niya kabalbalan, mga katambay. Ipagpatuloy po natin. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, mayroong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Deputy Fast forward na po natin. Secretary. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad Yun, na ako, papel, pag tama. inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Tama po yun. Ganyan katindi ang ating Vice President. Pag inaakusahan siya, pagka sumagot siya, may papel, may ebidensya siyang hawak. Hindi katulad sa Kamara, sa Kongreso, puro salita, puro paninira lang, puro hearsay, puro di umano, puro hindi malaman kung totoo dahil nga puro di umano lang. Walang mga dokumento, walang papel. Basta lang po, mai-adapt lang po, ina-adapt lang po ng mainstream media, nagiging totoo na po sa kanila, mga katambay. Kaya napakahirap pong tibagin. Napakahirap tibagin ng isang Vice President na napakatalino. Lahat ng kanyang sagot at yung kanyang paratang sa kanya, puro may papel, dokumentado. Kaya nga yung korupsyon, natuklasan niya korupsyon sa Kamara na sobra-sobrang extraordinary. Dokumentado rin po, mga katambay. Dokumentado, may papel din na hawak siya na magpapatunay
na ginawa ng dalawang tao, ng speaker at ni Saldico, yung ginagawa nilang magdagdag ng pondo ng unprogram, mga katambay. Ipagpatuloy po natin. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag-one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Yunsayag, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung
nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, diyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you... Grabe, no? Grabe pala ginawa nitong Undersecretary Gloria Mercado, mga katambay. At alam na natin ngayon kung bakit nasa kamera po pala itong si Gloria Mercado, mga katambay. Kaya pala nasa kamera. Dahil alam naman po natin ang institusyon ng Senado at Kamara ay iisang kulay po yan. Nagkakaamo yan. Di ba? At nagtatrabaho po pala ito sa isang senador sa Senado, mga katambay. Nagtatrabaho po ang isang Gloria Mercado. Sino po ba ang kaalyado halos? At ilan ang kaalyado ng presidente halos sa Senado? Napakarami po. Wala na nga po oposisyon dyan di ba? At ganun din po sa Kamara. Kaya dito, alam na mga katambay, isa po itong planado, scripted, mga katambay. Scripted. Kaya lang po, sa kanila po nag-fireback, mga katambay. Bumalik po sa kanila. Sila yung nagtuturo, nag-aakusa sa Vice President. Pero yung tatlong daliri, mga katambay, yung tatlo, nakaturo sa kanila. Nakaturo. Kaya, patay, sabog, bokya, bingo. Samantalang ang Vice President, dokumentado, lahat may papel. Yung ginawa niyang corruption po ito, kabalbalan. Nanghingi po siya, nagsolicit po siya sa mga private companies, mga katambay. Dokumentado ng Vice President Sara Duterte na ginamit ang kanyang pangalan, mga katambay, ang kanyang pagiging Vice President at pagiging DepEd para makakolekta, makasulisit na hindi bababa sa 16 million, mga katambay. Tapos sasabihin po sa Kamara na porkit matagal na sa serbisyo, mga katambay, na hindi na po pwedeng magkasala at hindi na po pwedeng gumawa ng pagkakamali, mga katambay, na hindi na po pwedeng gumawa ng anomalya ang isang dating guro at dating undersecretary ng DepEd na si Gloria Mercado, mga katambay. 16 million. At marami pa siyang ginawang kabalbalan sa DepEd, mga katambay. At napakabait ng ating Vice President, mga katambay. Ubod ng bait. Dahil nakiusap ito. Nakiusap po pala si Gloria Mercado sa ating Vice President. Malinaw na malinaw sinabi ng Vice President na pwede po ba, Ma'am o Vice President, na magre-resign na lang po ako. Di ba? Magre-retiro na lang po. Magre-retired. Kasi matanda na raw po siya. Di ba? Kasi kung kinasuhan po ito ng Vice President sa ginawa niya, wala po itong makukuhang retirement, mga katambay. Itama niyo po si Kamanong. Dahil meron po siyang kaso. Magkakakaso po siya kung kinasuhan po siya ng Vice President. Dahil isa pong part po ng corruption yun, mga katambay. Isang corruption po yung ginawa niya. Di ba? Isa kang taong gobyerno. Bawal na bawal po sa taong gobyerno yung manghihingi ka ng pera. Magsusulisit ka. Tapos gamit mo pa yung pangalan ng Vice President, ng Secretary ng DepEd noong mga panahon na yon. Di ba? Matindi po ang kaso niya ron at pwede siyang makulong doon. Pero sa kabaitan ng ating Vice President, yung ginawa niya kabalbalan ng isang Undersecretary Gloria Mercado, sinuklian pa ng kabutihan ng Vice President. Ipinag-retiro siya para makakuha siya ng retirement, pension. Di po ba? Pero ano naman po ang isinukli ng isang Gloria Mercado? Dahil komento ni Kamanong, sanay po sa pera yata, mga katambay. Gaano naman po kaya ang nasulisit niya? Gaano naman po kaya kalaki ang nasulisit niya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi yung ginawa niya kabalbalan sa DepEd, nagsulisit po siya. Nagsulisit ng pera sa private po company.
Dito naman po kaya na para tumistigo at pasamain ng ating Vice President Sara Duterte sa Kamara. Magkano naman po kaya ang nakuha niya solicit? Magkano naman po kaya mga donation na nakuha niya rito sa mga senador? Di umano. At lalong-lalo na po sa Kamara. Dahil diyan po nagsisimula at yan po ang umahawak di umano ng pera ng taxpayer ayon sa ating Vice President. 2 tao lang po ang kumukontrol ng pera ng bayan. Ang speaker daw po at ang saldi ko. Ayon po yan sa ating Vice President. Magkano naman po kaya ang nasolicit? O ang donation na nakuha ng isang retired po ng Undersecretary ng DepEd na si Gloria Mercado. Magkano naman po kaya? Lalagpas din kaya ito ng 16 million, mga katambay? Yung kanyang makukuha para tumayo. para lang mapasabugin ng isang Vice President Sara Duterte na naging DepEd Secretary, masama, corrupt, hindi gumagawa na maganda sa bayan, di ba? Gumagawa na anomalya, lalo nung siya ay Secretary ng DepEd. Kasi hirap na hirap po ito. Hirap na hirap pong gawan talaga ito ng sinasabing para ma-impeach, para maging corrupt. Hirap na hirap po silang hanapan ng butas para maging corrupt ang isang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Ngayon naman po sa DepEd, may hirapan po talaga silang hanapan po ng corruption sa DepEd . Bakit ko nasabi, mga katambay? Unang-una nag-corrupt dyan yung speaker at si saldi ko . Di ba? Budget pa nga lang, may corruption na nilagay dyan ng speaker at si saldi ko ayon sa Vice President. Yung proposed budget niya sa DepEd ng 2023-2024 16 billion. Naging 28 billion. Gaano kalaki yung dinagdag po ni saldi ko at ng speaker. Di ba? At ganun din po noong 2024. Itong taon na ito na umaabot po ng 16.5 yung kanyang proposed budget, naging 28 billion. Doon pa lang sino po ang corrupt? Ang Vice President po ba ang corrupt? Na hirap silang patunayan. Ito nga kauna-unang pasabog na nanggaling sa DepEd na corrupt daw po dahil tapos na sila o hirap na hirap silang patunayan yung confidential fund na 125 million. Hirap na hirap po sila dahil mismong COA ang nagsasabi na wala silang makitang anomalya sa paggamit ng ating Vice President sa pondo ng bayan. Di ba? Ito nga sa DepEd naman po dadalhin. Dito pa lang sa DepEd, akala po kasi ni Undersecretary na si Gloria Mercado, ang Vice President ay tanga at bobo. Hindi ina-underestimate niya ang isang magaling na Vice President at isang abogado. Isang salita pa niya lang sa Kongreso, barado na, mga katamay. Isang Congress hearing pa lang, isang hearing pa lang sa Kamara, bistado na agad ang kanyang karakas, mga katambay. Paano ka paniniwalaan ng taong bayan, mga katambay? Sige nga, ikaw na mismo ang nagsolicit, humingi ka ng mga donation sa mga private agency sa ating bansa. Nakakolekta ka ng 16 million. Dokumentado, ginamit mo yung papel na hindi inaaprubahan at hindi ka pinapayagan ng Vice President na gawin mo yan. Di ba? Shoot ka sa balde. Shoot sa balde. Shoot sa banga. Wala na. Tapos na ang boxing pagdating sa issue na ito. At hindi po nila ito dadalhin sa husgado, mga tambay. At baka makulong pa ito. Pag dinala nila sa husgado itong issue na ito, about dito sa sinasabi pong 16 million at yung sinasabi nila na pasobre, yung sobre-sobre, mahirap pong patunayan yan. Yung mga sobre-sobre na yan, mga katambay. Kailangan yan, may papel yan, dokumentado yan. Nakatulad ng hawak ng Vice President na dokumentado, nakapapel, mga katambay. Ganon din po yung anomalya na ginawa ng 2 tao sa speaker. Dokumentado po yun. May papel po yun. Yung nilagay po nila unprogram po doon na billion-billion. Kaya rito, lahat ng anomalya na ginawa ni Gloria Mercado ay dokumentado. May hawak na mga papeles ang Vice President. Mga katambay. Paano ito? Paano ito uusad? Kaya,
Mag-hearing pa kayo na mag-hearing sa Kamara. Sige, ipagpatuloy nyo hanggang hindi ubos ang pera ng bayan. Hanggat hindi ubos ang pera ng taxpayer, mag-hearing kayo na mag-hearing dyan. Kasi hindi naman po papel ang ginagastos dyan. Pera po ng taxpayer ang ginagastos dyan sa kakahearing po nila na wala namang kakwenta-kwenta na sila po ang talagang problema ng bansa. Komento ni Kamanong, sila po ang problema ng bansa. Sila po ang pinakamalaki yatang kurap sa bansa, mga katambay. Sila po, itong dalawang institusyon na ito. Dahil napatunayan po yan ni dating Pangulong Duterte. Itong dalawang institusyon sa ating bansa, napakatagal ng panahon na talagang ginagatasan nila ang pondo ng bayan. Napatunayan po yan ng Vice President at pinatunayan din po ni Sasyan at ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po binansagan yan, di ba? Yung dalawang institusyon na yan, pinaka-worst, pinaka-raten, pinaka-bulok na institusyon sa ating bansa, mga katabay. Kaya nga po nagwawala ang mga crocs Nagwawala di umano mga crocs, mga buhaya, mga linta. Nagwawala po ngayon. Di ba? Dahil doon sa natuklasan po sa kanila. Sa haba-haba ng panahon na hindi po nangyayari yan at naitatago pa nila na kahit papaano hindi pumuputok yung ginagawa nila, hindi nabubunyag sa taong bayan. Ngayon, nung maging Vice President ang ating VP Sara, doon na po lumabas lahat ang baho nila, mga katambay. Ang baho nila lumabas. Baho ng Senado, baho ng Kamara, naglabasan na po. Dahil, una-una, di ba? Meron po mga pondo yan. Pero yung pondo nila, walang public hearing. Hindi po natin naririnig, hindi natin nakikita na ini-hearing kung gaano kalalaki ang pondo ng Senado at ng Kamara. Sila-sila lang, mga katambay. Sila-sila lang. Di ba? Ganong katindi. Grabe po sila. Kaya dito po sa gagawin, ano naman po kaya ang susunod, mga katambay? Ano naman po kaya ang susunod nilang panira? Kasi hindi ito kaagatin ng taong bayan eh. Never po itong kagatin ng taong bayan dahil dokumentado po lahat ang ginawa ng isang Gloria Mercado, ng undersecretary po, dati pong undersecretary ng DepEd. Dokumentado po na talagang ginawa niya yung anomalya nang siya'y nasa DepEd pa. Napakabigat po. Napakarami niyang ginawang anomalya. Kaya nga lang talagang napakabait at may puso po talagang napakagandang puso ang Vice President. Hindi na po tiningnan yung kanyang ginawang kamalian sa DepEd. Talagang binigyan pa siya ng pabor. Mga katambay, binigyan pa siya ng pabor. Nakapag-retiro ka pa, retirado ka pa, pinasusweldo ka pa ng taxpayer. May sweldo ka pa, may pension ka pa. Sa kabila ng gumawa ka ng anomalya. Di ba? At ang pinakamagaling nito, mga katambay, napasok pa siya sa senador. Meron pang isang senador na nagtiwala sa kanya. Di ba? At ngayon, mukhang nagkakapera na naman, mga katambay. Mukhang nakakasolisit na naman. Nakakuha na naman isang damukal na donasyon, mga katambay, sa mga senador at sa mga kongreso o sa mga representative, di umano, mga katambay. Kaya ang tanong ni Kamanong, magkano kaya? Magkano kaya ang donation o solicit ang makukuha po ng isang undersecretary, Gloria Mercado, dito po sa nagaganap na sinasabing siya ang magpapatunay ng isang VP Sara ay kurap. Yung sinasabi nga ni Kamanong, hindi porkit ikaw ay matanda, hindi porkit ikaw ay matanda na at sinasabing isa kang guro at ikaw ay napakatagal na sa serbisyo, wala ka ng karapatang magkamali at wala ka na bang karapatan magkasala porkit matagal ka na sa serbisyo at sinasabi mong simpleng tao ka lang, simpleng guro ka lang. Ang tanong ni Kamanong, bakit si Kimbo, si Stella Kimbo, napakasimpleng tao lang, simpleng guro. Noong mga panahon na hindi siya congressman, yan ang tanong ng taong bayan at tanong din ni Kamanong, isang simpleng guro, si Stella Kimbo. Pero ngayon, nagyayamanan, napakayaman, magmula nung naging congressman o representative ng distrito ng Marikina, ang mga bag, milyon-milyon ng halaga, at ang mga sapatos, ang mga damit, ang mga alahas, at ang sasakyan, at ang bahay. Yung bahay na simple ngayon,
mansyon, mga katambay. At may umuugong pa. Mukhang may bahay pa raw sa ibang bansa, mga katambay. Simple lang din po yon. Undersecretary Gloria Mercado. Simple rin po si Stella Kimbo. Simpleng-simple po nung siya po'y teacher. Mga katambay, kaya wag nyo pong sasabihin. Undersecretary, dating undersecretary ng DepEd, Gloria Mercado. Wag nyo po sasabihin na kayo simple lang. Simple tao na hindi pwedeng magkasala. Kasi tatamaan po dyan si Representative Stella Kimbo. Teacher po yan, katulad po ninyo, teacher din. Di po ba? Mga katambay, ano po masasabi nyo rito? Sa talagang hindi po titigilan ng Kamara hanggat hindi po nila napapabagsak ang Vice President ng ating bansa. Hirap na hirap po silang gawan ito para masira lamang sa taong bayan. Pero mahirap po nilang siraan ito, mga katambay, dahil gising na po ang mga Pilipino. Gising na ang mga OFW. Alam ng mga Pilipino, alam ng mga OFW kung sino talaga sa mga politiko ang korap, ang magnanakaw sa ating bansa. Bistadong-bistado na po, lalo ni Kamanong at ng ating mga kababayan at ng mga OFW. Alam na po natin kung sino talaga ang pinaka-korap at ang mga korap sa ating bansa. Di ba? Hayag na po sila ngayon. Hayag na. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga nananatili at makaagusto pa po ng ating munting channel. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik, siyempre, at walang nagsasawa. Sa muli po, mga katambay, paalam, ingatan nawa, bye-bye, sa muli.